Bilisan mo, malapit ninyo tayong maabutan. Pagod na ako. Nanghihina na ang tuhod ko. Konting tiis na lang. Kailangan nating makalayo rito. Hindi siya maaaring magtagumpay. Hindi pwede. At sa akala nyo ba ay matatakasan nyo ako? Sumuko na kayong dalawa dahil hindi ko hahayaan na may mabiktima na naman kayo. Hindi ko to gustong gawin, pero kung matigas talaga ang ulo nyo, wala na akong magagawa. Hindi na kayo makapaghahasik pa ng lagim. Hindi na kailanman! Isang mapagpalang araw sa inyo mga kaaswang diaries. Itago nyo na lang ako sa pangalang Ivy. 40 years old. Ang ibabahagi kong karanasan ay nangyari noong taong 1952 sa isang lugar sa Isabela. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar para maprotektahan ang mga taong maaring maapektuhan ng kwentong ito. Ikinuwento ito sa akin ng nanay ko na ikinuwento rin sa kanya ng lola ko, si Lola Viring. Ang nanay ng nanay ko na lumaki sa lalawigan ng Isabela. Meron siyang nakatatandang kapatid na si Lusing na ikinasal sa nobyo nitong si Alberto na isang magsasaka. Nagdesisyon ang mag-asawang Lusing at Alberto na magsama na sa iisang bubong matapos ang kanilang kasal. Dahil noon ay nakikipisan lang sila sa mga magulang ni Alberto. Gamit ang kanilang naipon, nagpatayo sila ng maliit na kubo sa lupang nabili nila. Ang lupaing iyon ay katabi ng isang malawak na maisan. Ngunit hindi nila alam na ang pagtira nila roon ay magpaparana sa kanila ng hindi malilimutang hilakbot. Isang karanasang mag-iiwan ng bakas ng takot sa kanilang buhay at muntik ng sumira sa kanilang relasyon bilang mag-asawa. Hindi ba't napakaswerte natin, mahal ko? Sa wakas, may sarili na tayong bahay. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Hindi na natin kailangan makipagsiksikan sa bahay ng mga magulang mo. Oo nga, mahal. Sa murang halaga, nakuha natin itong lupa. Napakaganda pa ng lokasyon malapit sa maisan at sasakahan. Hindi na ako mahihirapan maglakad papunta sa trabaho ko. Sinabi mo pa. At ang ganda ng paligid, no? Napakatahimik. Ang hangin, sariwa. Parang perpekto na ang lahat para sa atin dito, mahal. Alam mo, mahal, pinapangako ko sa iyo. Gagawin ko ang lahat para mas maging maganda pa ang buhay natin. Ang lugar na ito ang magiging simula ng ating pangarap. Mahal, hindi naman ako naghahangad ng marangyang buhay. Ang importante sa akin, magkasama tayo sa hirap at ginhawa. At syempre, may sarili na tayong bahay. Alberto, mahal, naramdaman mo ba yun? Parang kakaibang ihip ng hangin na yun, no? Para akong kinilabutan. Oo, nararamdaman ko rin pero wala namang kakaiba. Ang lamig nga eh. Ay, nako mahal. Baka nasanay ka lang siguro sa masikip na bahay namin. Kasi doon sa sobrang liit parang hindi na nakakapasok ang hangin. Samantalang dito malawak ang kubo natin. May 2 pintana, isa sa sala at isa sa kwarto. Kaya malayang nakakapasok ang hangin at presko ang paligid. Siguro nga. Pero bakit parang may kakaibang pakiramdam ako? Parang may mga mata na nagmamasid sa atin mula sa maisan. Ano? Sino naman ang magmamasid sa atin wala naman tao dun sa maisan. Mahal, baka pagod ka lang kaya kung ano-anong nararamdaman mo. Kanina pa tayo nag-aayos dito sa bahay. Huwag ka mag-alala, magtiwala ka lang, magiging masaya at tahimik ang buhay natin dito. Mabuti pa magpahinga ka na muna sa kwarto, ako na ang bahalang magluluto ng hapunan natin. Mabuti pa nga siguro, mahal. Sige. Sa unang linggo ng pagtira nila sa bahay ay naging maayos naman ang lahat. Maagang umaalis si Alberto, naglalakad lang papunta sa sakahan na pinagtatrabahuhan niya. Samantala si Lusing naman ay naiwan para gumawa ng mga gawaing bahay. Lusing? Lusing? Ikaw na ba yan?
Julia? Kamusta ka na? Ang tagal mong nawala ah. Kakauwi ko lang dito nung nakaraang linggo. Ang balita ko, may asawa ka na. At ang maswerteng lalaki ay si Alberto. Totoo ba? Oo, kami nga ni Alberto ang nagkatuluyan. Hindi ko rin inaasahan na magiging kami. Pero heto, mag-asawa na kami. Mahirap pa rin ang buhay kahit may asawa na. Pero masaya kami. Ikaw, bakit ngayon ka lang nagpakita? Sayang, hindi ka nakapunta sa kasal namin. Ay naku pasensya ka na Lusing ha. Hindi ako nakadalo sa kasal nyo. Lumuwas kasi ako ng Maynila. Dinalaw ko yung tatay ko ron. Malubahan na kasi yung sakit niya sa bato Kaya naman natagalan ako makabalik dito sa atin. Dahil inasikaso ko pa yung libing niya. Pumanaw na rin kasi siya dahil sa komplikasyon. Naku Julia, kinalulungkot ko ang nangyari kay Mang Fidel. Huwag kang mag-alala. Naintindihan ko kung bakit hindi ka nakadalo sa kasal. Walang problema yun sa amin ni Alberto. Salamat Lusing ha. Pero kung mamarapatin mo, gusto ko sanang madalaw kayo ni Alberto. Saan ba kayo nakatira ngayon? Nakabili kami ng lupa sa tabi ng Maisan. Nagpatayo kami ng kubo ron. Ha? Sa tabi ng Maisan? Saang Maisan yun Lusing? Doon sa malawak na Maisan sa malapit sa sakahan. Kung saan nagtatrabaho si Alberto. Alam mo yun, di ba? Kasi doon din nagtatrabaho ang tatay mo. Bakit? May problema ba? Nanlaki ang mga mata ni Julia sa narinig. Bigla siyang namutla at parang nakakita ng multo. Bakit naman doon kayo nagpatayo ng bahay, Lusing? Iniiwasan ng mga tao rito yung Maisang yun. Lalo na ng mga magsasaka. Bakit Julia? Anong meron doon sa Maisan? Doon kasi matatagpuan ng isinumpang balon. Sinumpang balon? Ano yun? Ay hindi mo pala alam yung kwentong yun. Doon daw kasi nakakulong yung kambal na aswang na naghasik ng lagim noon sa Maisang yun. Aswang? Kambal na aswang? Oo, kambal na aswang. Doon daw nakatira sa Maisang yun ang isang magaling na albularya na ang pangalan ay Aling Belia. Meron siyang kambal na anak Isang lalaki at isang babae na 25 anyos pa lang noon. Hindi ko na matandaan kung ano yung pangalan ng kambal Pero hindi sila normal na tao, Lusing. Dahil ang kambal ay may lahing aswang. Nanindig ang balahibo ni Lusing. Hindi niya maunawaan ang bawat salita ng kaibigan. Tila isang bangungot yun na unti-unting nagiging totoo. Pero paano nangyari yun? Bakit sila naging ganun? Nabuntis daw noon si Aling Belia ng isang aswang. Kaya ang inulwal niyang mga sanggol ay may lahing aswang din. Pero pinalaki nga mga ito na parang normal na mga bata. Mahal na mahal niya yung kambal Kahit na alam niyang kakaiba ang mga to, ginawa niya pa rin ang lahat para maitago ang pagiging aswang ng mga anak niya. Pero habang lumalaki yung kambal, hindi na niya nakontrol yung mga to hanggang sa natutong manakit na ng tao at hindi yun napigilan ni Aling Belia. Kasi tuwing gabi, naghahasik ng lagim ang kambal. Nambibiktima sila ng mga tao, lalo na ng mga magsasaka trabahador sa Maisan noon. Diyos ko, nambibiktima sila? Pumapatay? Oo, Lusing, pumapatay. Yung babaeng aswang, mga lalaking magsasakang madalas na binibiktima. Samantalang ang kakambal niyang lalaki, mga babae naman ang pinupunteriya. Dahil dun, hindi na nakayanan ni Aling Belia ang mga ginagawa ng mga anak niya. Kaya kahit masakit sa kanya, ginamit niya na yung kanyang lihim na kapangyarihan bilang albularya para ikulong yung mga anak niya sa balon na nasa labas ng bahay nila. Sinumpa niya yung balon para siguraduhin hindi makalalabas doon yung mga anak niyang aswang. Napapansin ko yun, Julia. Bihira ako makakita ng mga dumadaan malapit sa Maisan. Saka walang ibang bahay na nakatayo malapit doon. Kubo nga lang yata namin ang nandun Dahil nga natatakot ang mga tao na lumapit sa Maisan. Dahil nandun nga yung balon. Wala daw kasi noon, wala na talagang nagtangkang lumapit sa balon dahil sa takot na baka wala yung kambal na aswang na nakakulong doon. Kaya kung ako sa'yo, Lusing, naku, kausapin mo yang si Alberto. Benta niyo na yung lupa at magpatayo na lang kayo ng bahay sa ibang lugar.
Wag lang doon sa tabi ng maisan. Dahil sa mga nalaman ni Lusing mula kay Julia, hindi na siya mapakali. Bigla siyang nakaramdam ng bigat sa kanyang dibdib. Sa halip na magtuloy sa pamamalengke, pinilit niyang umuwi. May mga gulay naman silang naipon, kaya yun na lang ang iluluto niya sa araw na yun. Pagdating sa bahay, mabilis niyang sinara ang mga pinto at bintana. Nanlalamig ang kanyang mga kamay habang patuloy na umiikot sa kanyang isipan ang mga sinabi ng kaibigan tungkol sa isinumpang balon sa maisan. Kaya pala parang may kakaibang pakiramdam sa hangin at parang may mga mata na nakatingin sa amin. May dapat pala akong ikabahala. May mga aswang palang nakatago sa lugar na to. Diyos ko, ano ba tong napasukan namin ni Alberto? Nagkulong siya sa kanilang bahay ng buong araw. Hindi niya maialis sa isip ang tanong kung nasaan kayang bahagi ng maisan naroon ang isinumpang balon. Napahawak siya sa dibdib at ikinakalma ang sarili. Lumipas ang oras pero ang bawat segundo ay tila nagpapabigat sa kanyang nararamdaman. Hanggang sa wakas, narinig niya ang boses ni Alberto sa labas ng bahay. Lusing, nandyan ka ba? Teka, bakit sarado ang bahay? Binuksan ni Lusing ang pinto. Kita sa kanyang mukha ang hindi maitagong alalahanin. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Parang takot na takot ka. May nangyari ba? Alberto, kailangan nating mag-usap. May nalaman ako tungkol sa lugar na to. Bakit ka umiiyak, mahal? Anong ibig mong sabihin? Anong nalaman mo? Papunta na sana ako sa palengke kanina. Tapos nakasalubong ko si Julia, yung dati kong kaklase at kaibigan na hindi nakadalo sa kasal natin. Oo, kilala ko si Julia. Matagal ko na siyang hindi nakikita. At hindi nga siya nakapunta sa kasal natin kasi wala siya rito sa Isabela nun. Di ba nasa Maynila daw siya dahil may sakit ang tatay niya kaya kinuha siya ng kuya niya para doon daw siya tumira at mag-alaga. Tsaka nalaman ko yun dahil kay Ate Liza kasi kaibigan niya yung kuya ni Julia na si Waldo. Tinanong niya kasi ako kung saan tayo nakatira. Nang sinabi ko na dito tayo nagpatayo ng bahay sa nabili nating lupa malapit sa Maisan, sinabi niya sa akin na bakit daw dito tayo tumira. Ah? Bakit? Ano raw problema kung dito tayo tumira? Sabi ni Julia, ang Maisan na nasa tabi natin, may sinusumpang balon daw yun. Sa balon daw nakakulong ang kambal na aswang na nambibiktima noon sa mga tao rito. Ano? Anong kalokohan yan, Lusing? Hindi to kalokohan, Alberto. Naalala ko na kinuwento rin yun sa akin ng aking lolo nung nabubuhay pa siya. May magkapatid daw na aswang na pumapatay noon at kumakain ng laman loob ng tao. Sila yung tinutukoy ni Julia na kambal na aswang na kinulong sa balon ng nanay nilang albularya. Ayoko nang tumira dito, Alberto. May mga nakatago palang aswang sa lugar na to. Lusing, hindi tayo pwedeng basta-basta umalis dito. Pinag-ipunan natin ang lupa't bahay na ito. Saan tayo pupunta kung aalis tayo? Ibenta natin ang lupa at ang pagbebentahan ay yun ang gagamitin nating panimula. O kaya bumalik tayo sa bahay ng mga magulang mo kung kinakailangan. O magharap tayo ng ibang lugar na ligtas. Hindi tayo mabubuhay ng tahimik dito, Alberto, na alam natin na may mga aswang sa paligid. Paano kung makawala ang mga aswang na yon at punteriyahin tayo? Wala pa namang ibang tao rito. Tayo lang. Napabuntong hininga si Alberto. Nag-aalinlangan siya at nalilito. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa bahay ng mga magulang ko dahil wala na tayong pwesto doon. Dumating kanina ang kapatid kong si Mirna na galing sa Bohol at doon muna sila titira ng asawa niya dahil nasunugan sila. Saka hindi ganun kadaling ibenta ang lupa, Lusing. Matagal bago tayo makahanap ng bibili nito. Dahil nung nakausap kong may-ari, ako lang daw naglakas loob na bumili ng lupa dahil walang may gustong bumili nito. Dahil nga sa Maisan, kaya walang gustong bumili. Iniiwasan ng mga tao. Lalo na ng mga magsasaka ang Maisan. Dahil may nakakulong na aswang sa balon na naroon. Natatakot ako, Alberto.
Akala ko magiging tahimik na ang pagtira natin dito. Yun pala, mapanganib pala dito. Ay, huwag ka matakot, mahal. Nandito ako. Hindi kita papabayaan. At saka, ang sabi mo, nakakulong naman ang mga aswang na yun, di ba? Ilang taon nang lumipas pero wala naman nang nababalita ang may gumagalang aswang dito sa lugar natin. Kung nakakulong ang mga aswang, diligtas tayo dito. Pagtiisan muna natin dito, mahal. Naubos ang lahat ng ipon natin kaya mahihirapan tayong makahanap ng bagong matitirahan. Napailing si Lusing at tahimik na pumikit. Pilit pinakalma ang sarili. Alam niyang tama ang asawa pero hindi pa rin maalis ang kaba sa dibdib niya. Para matahimik ang loob mo bukas na bukas, titingnan natin kung nasaan ang sinasabi mong balon. Ano? Bakit kailangan pa natin tignan yun? Di para makita natin kung totoo nga. Malay mo, hindi naman pala totoong tungkol sa balon at sa aswang. Baka tinatakot lang ng mga tao ang sarili nila. Basta, bukas ay lilibutin natin ang maisan at titingnan natin kung nandun nga ang balon. Gustong tumutol ni Lusing pero naramdaman niyang mahirap kontrahin ang determinasyon ng kanyang asawa. Sa kaloob-looban niya, nangingibabaw pa rin ang takot na baka makita nila ang mga aswang sa maisan. Ay nako, mas mabuti nang harapin natin ang totoo kaysa patuloy na matakot. Saka na natin isipin kung ano ang gagawin natin. Ang mahalaga ay malaman natin kung totoo nga na may balon dun. Wala nang nasabi pa si Lusing. Tahimik niyang tinanggap ang plano ni Alberto. Nang gabing yun, taimtim siyang nagdasal. Umaasang tutulungan sila ng Diyos sa kanilang gagawin. Kinaumagahan, naghanda si Alberto at Lusing para puntahan ang maisan. Habang sila'y naglalakad, ramdam na ramdam ni Lusing ang kabog ng dibdib niya. Ang malawak na maisan ay tila nagiging mas nakakatakot habang sila'y naglilibot. Nakita nila na maraming tanim na mais pero may mga bulok na. Wala na kasing nag-aani dahil sa takot na magpunta roon. Bumalik na tayo sa kubo, Alberto. Kinakabahan ako. Parang hindi ko kayang makita ang balon na yun. Ay nako, nandito na tayo eh. Hindi na tayo pwedeng umatras. Basta kumapit ka lang sa akin, huwag kang hihiwalay. Hindi ko talaga maiwasang matakot eh. Kasi parang nilalapit natin ang mga sarili natin sa kapahamakan. Huwag ka matakot, mahal. Walang mangyayari sa atin, magtiwala ka lang. Habang naglalakad sila sa maisan, mas lalo pang bumigat ang pakiramdam ni Lusing. At napansin niyang tila may kakaibang katahimikan sa paligid. Alberto, parang may mali talaga rito. Bakit ganito katahimik? Iba talaga ang pakiramdam ko sa maisa na to. Masyado ka lang kasing nag-iisip ng kung ano-ano. Itutok mo ang sarili mo sa paglalakad natin. Hindi ko kayang hindi mag-isip. Tignan mo. Wala man lang hangin sa paligid. Tapos pakiramdam ko, parang may mga matang nakatingin sa atin. Kinikilabutan talaga ako. Patuloy lang nilang nilibot ang malawak na taniman hanggang makita ang lumang balon sa gitna ng maisan. Alberto, ayun ang balon. May balon nga dito sa maisan. Oo nga. Totoo nga na may balon dito at halatang luma na talaga to. Napansin nila na maliit lang pala ang lumang balon. Pinalilibutan niyo ng mga lumot. May nakatakip din doon na bakal na takip na may kalawang na. Akmang aalisin ni Alberto ang bakal na takip nang pigilan siya ni Lusing. Anong gagawin mo? Nasisiraan ka na ba? Huwag mong bubuksan yan. Huwag mong gagalawin yan kung ayaw mong lumabas mula sa loob niyan ang mga aswang. Tinawanan lang ni Alberto ang asawa. Ano ka ba naman? Umagang-umaga hindi naman lumalabas ang mga aswang kapag may araw. Kaya kung totoo man na may aswang sa loob ng balon na yan, hindi sila makakalabas dyan. Basta, huwag mong aalisin ang takip. Pakiusap, Alberto.
Masyado mong tinatakot ang sarili mo, mukhang lumang balon lang talaga ito at parang wala namang kakaiba dito. Makikita natin ano nga ang nasa loob nito. Alberto, huwag mo bubuksan! Huwag! Hindi napigilan ni Lusing si Alberto na alisin ang bakal at nang tuluyang mabuksan yon, ay biglang sumalubong sa kanila ang umaalingasaw na amoy na nagmumula sa loob ng balon. Ang baho! Nakakasulasok ang amoy! Ano bang amoy yun? Grabe, sobrang baho. Parang amoy na bubulok. Kapwa nila hindi kinaya ang mabagsik na amoy na nagmumula sa balon, kaya hindi na nila nakita kung ano ang nasa loob. Ibabalik na sana ni Alberto ang bakal, ngunit sa paggalaw niya, nasagi ng matulis na gilid ng bakal ang braso ni Lusing na mabilis na lumikha ng sugat sa braso ng asawa. Nakita pa nilang tumulo ang dugo sa loob ng balon na nagmula sa sugat ni Lusing. Aray, Alberto! Ang sakit! Nasugatan ako! Mahal, hindi ko sinasadya, pasensya na. Nako, sobrang pagdurugo ng sugat mo sa braso. Kailangan na nating makabalik sa kubo para magamot natin yan. Hinubad ni Alberto ang suot niyang pang-itaas at binalot yun sa dumudugong sugat ni Lusing. Agad din niyang ibinalik ang bakal na takip sa balon at nagmamadaling bumalik sa kubo. Pagdating sa bahay, ginamot ni Alberto ang sugat ni Lusing. Habang maingat na ginagamot ito, nag-aalala niya itong pinaalalahanan. Huwag ka nang babalik doon sa balon na. Baka magkasakit pa tayo dahil sa sobrang baho ng naamoy natin na nanggagaling doon. Alam mo, tama ka eh. Dapat talaga hindi na natin pinuntahan yan. Patay na balon lang yun na may lamang nabubulok na kung ano. Siguro hindi na natin kailangang alamin pa kung ano ang naroroon. Oo, Alberto. Hindi na talaga ako babalik doon. Wala na akong balak na pumunta pa ron. Ikaw rin, mangako ka na hindi ka na babalik doon sa balon. Tumango naman si Alberto at nangako na hindi na muling babalikan ang lumang balon sa Maisan. Kinagabihan habang nakahiga sila sa kama, hinaplos ni Alberto ang braso ni Lusing na may benda. Ano, masakit pa ba ang sugat mo, mahal? Kumikirot pa ba? Medyo masakit pa, mahal. Pero naigagalaw ko na naman itong braso ko. Alam ko naman na tuluyan ng gagaling to. Kasi ang gumamot ay ang pinakamamahal kong asawa. Salamat, mahal. Sa mga sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga mata. Nagyakap silang mag-asawa, naglambingan at pinagsaluhan nila ang tamis ng pag-ibig. Paulit-ulit nila yung ginawa hanggang sa kapwa sila nakatulog sa pagod at ligaya. Ngunit hating gabi, nagising si Alberto na parang naalinsanganan. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Parang sobrang init yata. Init na init ang pakiramdam niya, kaya't nagpa siya siyang lumabas ng kubo para magpahangin. Ngunit paglabas niya, bumungad ang isang napakagandang babae na nakatayo sa harap ng kubo. Nakasuot ito ng puting kamison na hapit sa magandang hubog ng katawan nito. Teka, sino kayang babaeng to? Anong ginagawa niya rito sa 10 oras ng gabi? Kinusot-kusot pa ni Alberto ang mga mata niya. Nagbabaka sakaling nananaginip siya. Ngunit nang kurutin ang sarili na pagtanto niyang totoo ang nakikita niya. Hindi niya maintindihan pero bigla siyang natuwa habang pinagmamasda ng babae. Ngunit ang presensya nito ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam hanggang sa hindi niya namalayan na napako na ang mga mata sa katakam-takam na alindog ng napakagandang babae sa harap niya na nakabilad sa liwanag ng buwan. Sa mga oras na yun sa isip ni Alberto, ang babaeng yun na
ang pinakamagandang babaeng nakita niya sa buong buhay niya. Napakaganda niya. At kahit halos magdamag na siyang nakipagniig sa asawa niyang si Lusing, nakadama pa rin siya ng makamundong pagnanasa para sa babaeng iyon. Nang malaya na lang ni Alberto na nakalapit na siya sa kinatatayuan ng babae, nagulat siya sa sinabi nito. Halika, yakapin mo ko. Yakapin mo ko. Napalunok ng laway si Alberto. Mas lalong nag-init ang pakiramdam niya. Lalo nang tumingin yun sa kanya at malambing na nagsalitang muli. Halika na, yakapin mo na ako. Hindi napigilan ni Alberto ang sarili na sundin ang sinasabi ng babae. Nilapitan niya ito at masuyong niyakap. Naging sunod-sunuran siya sa babae na mistula siyang naging alipin nito. Napakabango ng babae at napakalambot ng katawan. Nangungusap din ang mga mapupungay nitong mga mata. Nang mapatingin si Alberto sa mga labi, ay tumulo ang laway niya nang makita ang mga labi nito na mamula-mula. Halikan mo ko. Sige na, halikan mo ko. At pinagbigyan nga ni Alberto ang babae. Hinalikan niya ito sa labi. Humigpit din ang pagkakayakap niya dahil napakatamis ng labi ng babae. Hindi nagtagal ay naging mas marahas ang mga halik nila sa isa't isa hanggang namalaya na lang nila na dinala na siya ng babae sa may maisan at doon nangyari sa kanila ang hindi na dapat mangyari. Hindi nakatanggi si Alberto dahil napaka-eksperto sa pagpapaligaya ng babae. Noon lang nakadama ng ganong katinding sensasyon si Alberto. Pakiramdam niya ay pumapaimbulog siya sa kawalan. Nang matapos ang kanilang mainit na pag-iisang katawan. Teka, sino ka? Anong pangalan mo? Perlinda. Perlinda ang pangalan ko. Ikaw, ano ang pangalan mo? Perlinda? Kay gandang pangalan. Ako naman si Alberto. Saan ka nakatira? Anong ginagawa mo rito? Diyan lang ako nakatira sa tabi-tabi. Nainitan kasi ako Kaya lumabas ako at nagpahangin. Tapos nakita kita. Walang kakurap-kurap na tinitigan ni Alberto ang mukha ng babae at muling hinalikan. Masuyo niya rin itong niyakap. Pakiramdam niya ay nababaliw na siya sa babaeng iyon. Hindi ko maintindihan pero kailangan kita, Perlinda. Kailangan kita. Umaasa ako na hindi ito ang una't huling pagkikita natin. Maaasahan ko ba, Perlinda? Huwag kang mag-alala. Darating ako kung kailangan mo ako, Alberto. At muli na naman nilang pinagsaluhan ang lamig ng gabi. Ngunit ang hindi alam ni Alberto, sa kubo ay biglang nagising si Lusing. Nalimpungatan ang asawa niya nang hindi siya nito nakapa sa higaan. Ha? Nasaan si Alberto? Bumangon si Lusing sa higaan at hinanap si Alberto. Nang hindi niya ito mahanap sa loob ng bahay, napilitan siyang lumabas. Alberto! Alberto! Nang marinig ni Alberto ang boses ni Lusing, agad itong umalis sa ibabaw ni Perlinda at natatarantang nagbihis. Si Lusing! Nagising si Lusing! Sino si Lusing? Asawa mo? Oo, aalis na ako at babalik na ako sa bahay namin. Hinahanap na ako ng asawa ko. Natawa si Perlinda na tumayo na rin at nagbihis. May asawa ka na pala. Kaya pala magaling ka. Kailangan na akong bumalik doon.
Kapag nakita tayo ng mga asawa ko na magkasama tayo rito, siguradong malaking gulo. Naiintindihan ko. Magkikita pa rin naman tayo. Darating ako kapag kinakailangan mo ulit ako. Nagmamadaling naglakad si Alberto pabalik sa kubo. Nang lingunin niya si Perlinda, sa maisan ay bigla itong nawala. Ang bilis naman niyang nakalis. Siguring malapit lang talaga rito ang bahay niya. Pagbalik ni Alberto sa bahay, sinalubong siya ng nag-aalalang si Lusing. Sus Mariosep naman, saan ka ba galing? Kanina pa ako nag-aalalang naghahanap sa'yo, mahal. Ay, nagpahangin lang ako sa tabi-tabi, mahal. Nagising kasi ako kanina at nag-aalinsangan ako. Kaya naisip ko na lumabas. Hay nako, pinag-alala mo ako eh. Akala ko, bumalik ka na dun sa sinumpang balon. Halika na, matulog na ulit tayo. Maaga ka pa sa sakahan bukas. Pagpasok nila sa kubo, ay magkasabay silang humiga. Nakatulog si Lusing ngunit si Alberto ay hindi nadalawi ng antok. Iniisip niya pa rin ang misteryosang babaeng nakaniig niya sa maisan. Napakaganda talaga ni Perlinda. Napakabango pa. Natatangi siya sa lahat ng babaeng nakaanig ko. Pero teka, hindi ito tama eh. Hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganito. Mula nung makita ko siya, siya na ang hinahanap-hanap ko. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ko nagawang pagtaksilan ng asawa ko? Nalilito at nakukonsensya si Alberto. Hindi niya alam kung paano harapin ang nararamdaman. Ang mga isip niya ay naglalakbay. Naghahanap ng sagot na hindi niya kayang hanapin sa sarili. Paulit-ulit na bumabalik ang mga tanong sa isip niya. Bakit? Napakabait at maasikasong asawa si Lusing. Kaya nga niya ito minahal at pinakasalan. Pero hindi yon kayang tabunan ng walang kapantay na kaligayahan na ipinatikim sa kanya ni Perlinda. Sa kakaisip sa misteryosang babae, hindi na malaya ni Alberto na nakatulog na rin siya. Kinaumagahan, maaga siyang umalis at nagpunta sa sakahan. Sa isip niya, maaga siyang uuwi para yayain si Lusing na matulog ng maaga para pagdating ng hating gabi ay muli siyang makipagkita kay Perlinda. Hindi niya alam kung paano mangyayari yun, ngunit bahala na. Si Lusing naman ay naiwan sa bahay para gampanan ang mga gawaing bahay. Walang kaalam-alam sa pagtataksil na ginagawa ng asawa. Habang nagsusulsi si Lusing ng damit ng umagang yun, ay biglang may kumatok sa pinto. Nang buksan ni Lusing ay laking gulat niya nang makita si Julia. Oh Julia, ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? Talagang pinuntahan kita, Lusing. Kasi may importante akong ibibigay sa'yo. Noong una nga, nagdadalawang isip ako na puntahan ka dito sa bahay niyo ni Alberto dahil ayoko talagang makitang maisan na yan eh. Pero, hindi kilabutan talaga ako. Sa narinig ko kanina, hindi ko pwedeng hindi ibigay sa'yo tong dala ko. Ano ba yung bibigay mo sa akin? At saka, anong narinig mo? Ganito kasi yan. Kanina, habang papunta ako dito, may nakasalubong akong grupo ng mga magsasaka na nag-uusap-usap. Ang sabi nung dalawa sa kanila, hindi raw nila naiwasang dumaan kagabi dyan sa may maisan kaya binilisan daw nila ang paglalakad. Pag dumadaan daw sila ron, naninindig ang mga balahibo nila. Pero kagabi raw, mas nangilabot sila dahil may nakita raw silang babae. Oo, babae na nakasuot ng puti at naglalakad sa maisan. Sabi pa nila, imposible raw na magkaroon ng tao ron sa ganong oras, kaya ang ginawa nila, nagtatakbo sila sa sobrang takot. Ang sabi pa nung isa sa mga kasama nila, baka raw yung babaeng nakita nila sa maisan ay isa sa kambal na aswang.
baka raw nakatakas na yung magkapatid na aswang sa balon na pinagkakulungan sa kanila. Hey! Sa narinig ay nagulat si Lusing. Nanlaki ang mga mata nito sa kanapatitig kay Julia. Huwag kang magbibiro ng ganyan, Julia. Totoo ba yung sinabi mo? May babae ka mo? Abay, gagawa ba naman ako ng kwento ay kilala mo naman ako, Lusing. Hindi ako mahilig gumawa ng chismis, ano? Yung totoo lang ang sinasabi ko. Dinig na dinig ko sila kanina. May babae raw na gumagala sa Maisan kagabi. Ay naku, malapit pa naman tong kubo nyo sa Maisan. Diyos ko, Julia. Mas lalo naman ako natakot sa sinabi mo. Lalo pat nakita na namin ni Alberto ang sinumpang balon. Ano? Nakita nyo na yung balon? Paano? Kinuwento ko kasi sa kanyang sinabi mo tungkol sa balon. Sinabihan ko siya na ibenta na lang tong lupa o lumipat na lang kami ng ibang lugar. Pero ayaw niya. Hindi raw ganun kadali ibenta tong lupa. Saka pinilit niya akong hanapin yung balon. Kung totoo nga. Pero alam mo, totoo nga yung may balon sa Maisan. Maliit lang yun. At halatang luma na talaga. Binuksan nga ni Alberto yung bakal na takip ng balon eh. Pagbukas niya, nakaamoy kami ng nakakasulasok na amoy. Sobrang baho sa loob ng balon. Kaya binalik niya ulit yung bakal na takip. Kaso, nasugatan ako sa braso ng matulis na bahagi ng takip. Kaya heto may benda pa ang braso ko. Diyos ko, bakit nyo naman binuksan yung balon? Baka dahil sa ginawa nyo nakalabas na yung magkapatid na aswang na nandun. Kaya hindi imposible na yung nakita ng mga magsasakang babaeng nakaputi ay isa nga sa kambal ni Aling Bella na albularya. Ay. Pero Julia, binalik naman ni Alberto yung takip sa balon. Naging maingat siya sa paglalagay noon. Oo nga, binalik nyo nga yung takip sa balon pero kahit na, nagalaw nyo pa rin yung takip. Madali na para sa mga aswang ang makalabas doon. Kung totoo nga ang sinasabi ng mga magsasaka isigurado nakalabas na nga sa balon yung anak ni Aling Bella at malamang nagtatago na sila sa paligid. Naghahanap na ng mga mabibiktima, kaya tamang-tama pala itong ibibigay ko sa'yo. May kinuha si Julia mula sa bulsa. Isang maliit na bote at iniabot yun kay Lusing. Ito, Lusing. Ito ang ibibigay ko sa'yo. Langis na lana. Kukulo yan kapag may aswang sa paligid. Kapag kumulo yan, ibig sabihin, may aswang na malapit dito sa inyo. Alam ko yan. Merong ganyan ang lolo ko noon. Pero nang mamatay siya, tinapon na ni Lola. Sigurado ka ba rito, Julia? Kinakabahan ako. Subok ko na yan, Lusing. Makatutulong yan sa'yo para malaman mo kung may kakaibang nilalang sa paligid gaya ng aswang. Bukod pa riyan, maghanda ka rin ng iba pang maaaring pumuksa sa aswang ha. Kagaya ng asin, bawang o kaya kalamansi. Maglagay ka ng mga bawang sa sulok ng bahay ninyo. Iwasan mo rin lumabas mag-isa ha. Naku, lalong-lalo na kapag kagabi. Salamat, Julia. Susundin ko ang lahat ng sinabi mo. Mukhang hindi na talaga kami ligtas dito ni Alberto. Kakausapin ko siya ulit mamaya at kukulitin ko siyang umalis na kami rito. Walang anuman, Lusing. Mag-ingat kayong mag-asawa ha. Magtatanong-tanong din ako kung sino ang interesadong bumili ng lupa nyo. Pero hindi ko maipapangako na mayroong makakakuha ka agad ha. Pero susubukan ko talaga. Salamat talaga ha, Julia. Malaking tulong ang gagawin mo. Gusto ko na talagang umalis dito eh. Itinago ni Lusing ang langis na lana na ibinigay ni Julia. Kapag sumapit ang gabi, gagamitin niya ito. Gusto niyang malaman kung totoo nga bang may gumagala sa Maisan. Kapag kumulo ang langis, magkakaroon siya ng ebidensya na maipapakita kay Alberto. Pagdating ni Alberto sa bahay, ikinuwento ni Lusing ang sinabi ni Julia. Mabuti naman at dumating ka na, mahal. Kanina pa kita hinihintay. Nagpunta nga pala si Julia dito kanina. Talaga? Si Julia? Naku, sayang naman at hindi kami nagkita. Ano raw ba sadya niya? Narinig daw ni Julia sa mga magsasaka na may nakita raw silang babae na gumagala sa Maisan noong nagdaang gabi. Muntik nang masamid si Alberto sa sinabi ni Lusing at bigla siyang pinagpawisan ng matindi.
Babae? Paanong magkakaroon ng babae rito? Di ba tayo lang ang may bahay dito? Saka anong gagawin ng isang babae sa lugar na ito sa oras ng gabi? Ang sabi daw ng isang magsasaka, baka yung nakitang babae ay isa sa kambal na aswang na kinulong sa sinumpang balon. Baka nakawala na ang mga aswang na yon doon sa balon sa Maisan, Alberto. Ano? Nakawala ang mga aswang sa balon? Imposible yun dahil ibinalik ko naman yung takip dun sa balon, di ba? Yun nga ang sinabi ko kay Julia, na binalik mo ang takip ng balon. Pero nabuksan mo pa rin. Baka dahil nabuksan mo yon, ay mas madali nang makalabas doon ang magkapatid na aswang. Alam na rin pala niya na nakita natin ang balon sa Maisan? Oo, nasabi ko na rin sa kanya. At saka may binigay siya sa akin. Ito langis na lana. Yan ang langis na kumukulo kapag merong aswang o ibang nilalang sa paligid. Oo, Alberto. Magagamit daw natin to. Malalaman natin kung may aswang nga kapag kumulo to. Sumang-ayon si Alberto na gamitin nila ang langis. Ngunit habang tumatango siya, sa sinabi ni Lusing, may ibang bumabagabag sa kanyang isipan. Hindi mawala sa kanyang alaala ang imahe ng babaeng nakita niya nung isang gabi. Si Perlinda, ang misteryosang babae na biglang sumulpot sa labas ng bahay nila. Hindi maipaliwanag ni Alberto ang kakaibang hatak ng babae sa kanya. Ang mapupungay nitong mga mata, ang lambing ng boses na parang musika sa kanyang pandinig, at ang amoy nitong tila halimuyak ng bulaklak na bagong pitas. Lahat ng yun ay parang kumapit sa kanyang pagkatao. Ang bawat detalye ng gabing yun ay malinaw sa kanyang isipan, parang isang panaginip na ayaw na niyang magising. Sa halip na mag-alala tulad ng nararapat, nakaramdam si Alberto ng matinding pagnanasa. Ano bang mayroon sa babaeng yun? Bakit tila wala siyang lakas? Nalabanan ang damdaming bumabalot sa kanya. Sa isip niya naglalaro ang ideya na muling makita si Perlinda. Mahawakan ang mga kamay nito at marinig ang mga bulong nito na tila may dalang pangako ng kakaibang ligaya. Pero may isang bahagi ng kanyang isipan na nagtatanong, ito ba ay totoo o baka naman may kung anong kakaibang kapangyarihan ng babae? Hindi niya mapigilang isipin na baka ginayuma siya nito. Ngunit kahit alam niyang mali ang mga naiisip niya, tila wala siyang kontrol sa sarili. Habang nakatingin sa asawang si Lusing, pakiramdam niya nagtataksil siya. Hindi sa gawa kundi sa isip at damdamin. Sa mga sandaling yon, ramdam ni Alberto ang bigat ng kanyang konsensya. Alam niyang dapat siyang maging matatag para sa kanyang asawa, lalo pat may banta ng panganib sa kanilang paligid. Ngunit sa kabila nun, ang imahe ni Perlinda pa rin ang nananatiling malinaw sa isipan niya. Parang apoy na unti-unting tumutupok sa kanyang katinuan. Nang gabing yun, maaga niyang niyaya si Lusing na matulog. Kailangan niyang muling makita si Perlinda at maranasan ang kakaibang init na dulot ng babae. Habang nakahiga kasama ang asawa, ay pinipigilan niya ang sarili, ngunit tuluyang nilamon ng kanyang pagnanasa ang anumang natitirang konsensya niya. Mabilis namang nakatulog si Lusing. Dala marahil ng pagod at alalahanin sa kanilang kalagayan, lihim na napangiti si Alberto. Maingat siyang bumangon mula sa kanilang higaan. Siniguradong hindi magigising ang asawa. Tahimik na binuksan ang pinto. Pinipilit na hindi ito lumikha ng kahit anong ingay. Paglabas niya, nagulat siya sa tanawing bumungad sa kanya. Naroon si Perlinda, nakatayo sa harap ng kubo nila. Ang buwan ay nagbibigay liwanag sa kabuuan ng babae na tila mas lalong nagpapatingkad sa kagandahan nito. Tumagos ang malamig na hangin ng gabi sa katawan ni Alberto, ngunit hindi yun sapat para pigilan
ang pag-init ng kanyang katawan sa bawat hakbang ng babae papalapit sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Alberto nang tuluyang makalapit si Perlinda. Sa kanyang paningin hindi talaga maitatanggi ang kakaibang kagandahan nito. Kagandahang nakabibighani na parang nilikha para hulihin ang puso't kaluluwa ng sinumang lalaki. Ang balat ng babae ay napakakinis at maputi at ang mga mata nito ay nagtatawag ng aakit sa isang paraiso na hindi kayang tanggihan. Alberto, alam kong hinihintay mo na ako. At narito na ako. Tulad ng pangako ko. Sa una ay hindi makapagsalita si Alberto. Para siyang nabatubalani sa presensya ni Perlinda. Ang mundo niya ay tila umiikot lamang sa babae. Sa mga sandaling iyon hindi niya inisip si Lusing. Si Perlinda lang ang mahalaga sa kanya. Oh, Perlinda, bumalik ka. Oo, Alberto. Nagbalik ako dahil alam kong kailangan mo ko ngayong gabi. Hindi ko rin alam. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kapag nakikita kita. Para ba akong nawawala sa sarili? Nakakabaliw ang kagandahan mo, Perlinda. Talaga ba? Nagagandahan ka sa akin? Sobra, Perlinda. Hindi ko alam kung paano mo nagagawa pero para akong perpektong nilalang. Parang ikaw ang sagot sa lahat ng hinahanap ko. Natutuwa ako sa mga papuri mo, Alberto. At dahil dyan, may gantimpala akong nakalaan para sa'yo. Lumapit si Perlinda kay Alberto. Mahigpit siyang niyakap at mapusok na hinalikan. Hindi nagpaawat si Alberto. Buong alab na gumanti siya ng halik. Tila ba nawawala na ang lahat ng kontrol sa sarili. Sa bawat segundo lalo siyang nahuhulog sa misteryosang alindog ni Perlinda. Pagkalipas ng ilang sandali, bumitaw si Perlinda. Hinawakan niya ang braso ni Alberto at malambing ngunit mapanuksong sinabi. Halika, Alberto. May mas maganda pang lugar para sa atin ngayong gabi. Hinila niya si Alberto patungo sa maisan. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, itinuloy nila ang kanilang nag-aapoy na pagnanasa. Sa gitna ng maisan, nangyari ang matindi nilang pagsasanib ng katawan. Walang pakialam sa mundo. Tila sila'y nasa ibang dimensyon. Matapos ang ilang sandali, parehong naupo sina Alberto at Perlinda. Hiningal ngunit tila kontento. Sa gitna ng katahimikan, yumakap si Alberto kay Perlinda. Alberto, ang mahalaga ay naririto ako tuwing kailangan mo ko. Ibinibigay ko sa iyo ang kaligayahang hindi mo mararanasan kahit saan pa. Tama ka, Perlinda. Gusto kong palagi kitang makita. Gusto kong lagi kang makasama at maramdaman. Pareho tayo, Alberto. Gusto rin kita. Kaya't hindi ako magsasawang dumating para sa'yo upang paligayahin ka. Sa narinig ay lalong nahumaling si Alberto. Muling dinakma nito ang mukha ni Perlinda. Hinalikan niya ito ng buong kasabikan at tinukso upang muling makaniig. Sa ikalawang pagkakataon nagpaubaya si Perlinda. Tila ba nagbibigay ng lahat ng sarili kay Alberto. Samantala, sa kubo nagising si Lusing at napansin na wala ang kanyang asawa sa tabi niya. Tumayo siya mula sa higaan, ngunit bago lumabas ng kwarto, napansin niya ang langis na lana sa ibabaw ng tokador. Tumigil si Lusing at natigilan. Ang langis ay kumukulo, isang malinaw na palatandaan na may kakaibang nilalang sa paligid. Sa mga sandaling yun nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya maiwasang mangamba.
Diyos ko, kumukulo ang langis. May aswang sa paligid. Hindi na nagdalawang isip si Lusing. Agad niyang hinanap si Alberto sa buong bahay. Ngunit hindi niya ito nakita. Lalo siyang nataranta at napaisip kung nasaan ang asawa. Hindi siya pwedeng tumungangalak. Nagmamadali siyang lumabas ng kubo para hanapin si Alberto habang hawak pa rin ng bote na may lamang langis na lana. Naglagay rin siya ng asin sa bulsa kung sakaling makaharap niya ang aswang. Kailangan kong makita si Alberto. Nanganganib kami sa aswang. Nilakasan ni Lusing ang loob at kahit nag-aalala, nagpatuloy siya patungo sa maisan. Umaasang makikita roon si Alberto. Habang naglalakad, pabilis ng pabilis ang kabog ng dibdib niya. Bawat hakbang ay puno ng takot, ngunit kailangan niyang hanapin ang asawa. Habang naglalakad ay may narinig siya ng mga ungol na nagmumula sa tagong parte ng maisan. Sino yun? Kahit kinakabahan ay ipinagpatuloy ni Lusing ang paglalakad patungo sa pinagmumulan ng mga ungol. Habang lumilinaw na ang mga boses ay nakilala niya ang isa sa mga yon. Si Alberto yun ah! Hindi ako pwedeng magkamali. Boses niya yun. Dinig na dinig ni Lusing ang boses ng asawa, puno ng pagnanasa at naisip niyang hindi yun karaniwang ungol. Nang makarating siya sa isang liblib na parte ng maisan, nakita niya ang isang eksena na hindi niya inaasahan. Ang kanyang asawang si Alberto ay nakikipag-isang katawan kay Perlinda, ang misteryosang babae na nagbigay ng kakaibang sigla sa kanyang asawa. Ang mga ungol at tunog ng kaligayahan ng dalawa ay humalo sa hangin. Nakakabaliw ka, Perlinda. Sige pa, Alberto. Tila gumuho ang mundo ni Lusing sa mga sandaling yun. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang asawa na minahal, inalagaan at pinagkatiwalaan niya. Ang lalaking pinaniniwalaan niyang tapat sa kanya ay kasalukuyang nakikipag-isang katawan sa ibang babae. Alberto! Ano to? Gulat na tumigil si Alberto sa ginagawa niya nang makita si Lusing. Lusing! Bakit mo nagawa sa akin to, Alberto? Bakit? Wasak na wasak ang puso ni Lusing sa mga oras na yon. Hindi na niya napigilan ang sarili at tumalikod. Tumakbo pabalik sa kubo. Patuloy ang kanyang pag-iyak. Hindi kayang itago ang sakit at pagkabigo. Si Alberto naman ay sakalang nahimasmasan nang makita niyang umiiyak at tumatakbong palayo ang asawa. Teka sandali, Lusing. Magpapaliwanag ako. Nagmamadali siyang tumayo at nagbihis. Pabayaan mo na lang siya, Alberto. Nandito naman ako, di ba? Hindi. Pagkakamali ang nangyaring ito sa atin, Perlinda. Mahal ko ang asawa ko. Hindi na naiwasan ni Alberto ang kanyang konsensya. Mabilis siyang tumakbo patungo sa direksyon kung saan tumakbo si Lusing. Pagdating niya sa kubo, nakita niyang umiiyak ang asawa habang nakatayo sa pinto. Lusing, pakinggan mo muna ako, mahal. Mag-usap tayo. Ano pa ba ang dapat nating pag-usapan? Huling-huli ko na ang pagtataksil mo sa akin. Sino ang babaeng yun? Ha? Matagal niyo na bang ginagawa sa akin to, Alberto? Matagal mo na ba akong niloloko? Lusing! Lusing, maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin ko sa'yo na hindi ko alam ang nangyayari? Bigla na lang siyang nagpakita sa akin tapos hindi ko na alam kung bakit ako nahumaling sa kanya. Pero ikaw pa rin ang mahal ko, Lusing. Ikaw lang. Sa palagay mo maniniwala ako sa'yo? Paano ako maniniwala sa'yo?
Ang tanging alam ko lang ay ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Lahat ng pagmamahal ko sa'yo, lahat ng tiwala ko, parang nawala lang sa isang iglap. Kung talagang mahal mo ko, hindi mo ako pagtataksilan. Maniwala ka, Lusing. Kapag kaharap ko si Perlinda, nawawala ako sa sarili ko. Nagiging sunod-sunuran ako sa bawat ipag-utos niya pero maniwala ka. Pinipigilan ko ang sarili ko. Pero hindi ko siya matiis. Parang may kung anong kapangyarihan siyang ginamit sa akin. Mahiwaga siyang babae, Lusing. Parang hindi ko na kayang magtiwala pa sa'yo, Alberto. Kung talagang pinipigilan mo ang sarili mo, bakit hindi mo ako pinili? Bakit hindi mo ako inisip bago mo ginawa ang bagay na yon? Pakiusap, Lusing. Pakinggan mo ko. Hindi ko sinasadya to. Kinukontrol ako ni Perlinda kaya hindi ko magawang makaiwas sa kanya. Ayaw mo na kitang makita. Pakiusap. Nag-aalala pa man din ako sa'yo. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Nang makita kong kumulo ang langis na lana, akala ko may ginawa na sa'yo ang aswang. Pero ang totoo pala, ikaw ang nang-aaswang. Umalis ka rito. Ayoko makita ang pagmumukha mo. Ano? Kumukulo ang langis? Ibig sabihin, totoo nga na may... Ngunit hindi na pinatapos magsalita ni Lusing ang asawa. Umalis ka na! Pakiusap! Hanggat napipigilan ko pa ang sarili ko. Pakiusap! Umalis ka na! Wala nang nagawa si Alberto, kundi ang lubayan ng asawa. Naglakad siya palayo sa bahay nila. Sa isip niya makikituloy muna siya sa kaibigan niyang magsasaka. Pero bago tuluyang makalayo, nilingon niya ang maisan. Baka sakaling makita roon si Perlinda. Ngunit wala na ito. Ilang araw na ang lumipas pero hindi pa rin umuwi si Alberto sa bahay nila dahil alam niyang galit na galit pa rin sa kanya ang asawa at nararamdaman niyang hindi pa siya nito mapatawad. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin niya maiwasang isipin si Lusing. Nang araw na yun, nagdesisyon si Alberto na puntahan si Lusing sa bahay nila. Matapos ang trabaho sa sakahan, susubukan niyang suyuin ng asawa. Alam niyang hindi magiging madali, ngunit kailangang ayusin niya ang lahat. Kahit na ang puso niya ay puno ng takot at pangamba na muli siyang ipagtabuyan ni Lusing. Pagsapit ng gabi, nagmamadali si Alberto pauwi sa bahay. Pilit niyang binibilisan ang bawat hakbang. Bit-bit ang pag-asang maayos pa ang kanilang relasyon, ngunit sa gitna ng katahimikan, biglang may tumawag sa pangalan niya. Alberto! Alberto! Napahinto si Alberto at agad na nilingon ang boses na tumawag sa kanya. Isang iglap lang nakilala niya kung sino yun. Julia? Oo, ako nga to, Alberto. Sabi ko na nga ba ikaw yan eh. Hindi ka pa rin nagbabago ang gwapo mo pa rin. Kaya pala madali mong napaibig ang kaibigan ko si Lusing. Hindi ka pa rin talaga nagbabago, Julia. Palabiro ka pa rin. Ano, kamusta ka na? Pumunta ka raw sa bahay nung nakarang araw. Oo, dumalaw ako kahit natatakot ako sa katabi niyong maisan. Kasi nandun yung isinumpang balon. Pero kailangan kong dalhin kay Lusing yung langis na lana para malaman niyo na may aswang na gumagala-gala sa malapit sa inyo. Nasabi niya na ba sa'yo na may babaeng gumagala sa maisan? Malakas ang kutob ko na isa yun sa kambal na aswang na nakawala mula sa balon. Nasabi nga ni Lusing. Teka, naalala ko rin na sinabi niya na kumukulo ang langis na lana. Kumulo? Ay, ibig sabihin, may aswang nga sa paligid niyo. Naku, mukhang totoo nga na nakawala yung magkapatid na aswang mula dun sa balon na. Pero huwag ka mag-alala, Alberto. Alam ko na kung paano mapupusa ang mga aswang. Halika na sa bahay ninyo. Sabihin natin kay Lusing kung ano ang dapat niyong gawin. May problema kasi kami ni Lusing. Nag-aalala ako na baka pagbalik ko sa bahay namin hindi pa rin niya ako gustong makita. Ha? Bakit naman? Ano bang nangyari, Alberto? Samantala, sa mga oras na yon nasa labas ng kubo si Lusing. Nakaupo siya sa isang kahoy na upuan.
malungkot at patuloy na umiiyak. Bakit ganun? Lahat naman ng kabutihan ay ginawa ko na sa'yo. Pero bakit nagawa mo pa rin akong pagtaksilan? Nang may mag-abot sa kanya ng panyo. Alberto, di ba sabi ko sa'yo ayoko muna kitang makita? Bakit ang kulit mo? Nang lingunin niyang nag-abot, ay bigla siyang natigilan nang makita kung sino ang nag-alok ng panyo. Isa yung napakagwapong lalaki na nakatayo sa harapan niya. Wala itong kapantay sa kakisigan. Matangos ang ilong, malalim ang mga mata at tila ba may tinatagong lungkot sa likod ng mga ngiti nito. Ang presensya nito ay tila nagpabili sa tibok ng puso niya at hindi niya naiwasang mapako ang tingin sa lalaki. Pasensya ka na, mukhang naistorbo kita. Pero hindi ko kasi kayang baliwalain ang kalungkutan sa iyong mga mata. Mukhang kakailanganin mo ako. Hindi nakapagsalita si Lusing. Tila napako ang paningin niya sa sobrang kagwapuhan at kakisigan ng lalaki. Bumakas sa mga mata niya ang labis na paghanga. Ako si Percival at narito ako upang magsilbing gamot sa sugat na lubhang nagpapahirap sa iyong kalooban. Binibini. Masuyong pinahira ng luha ni Percival si Lusing. Pagagalingin ko ang sugatan mong puso. Hayaan mo akong paligayahin ka. Pagkatapos ay tinitigan ni Percival si Lusing. Titig na tumatagos hanggang sa kaluluwa ng babae. Hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan mo, pero nararamdaman kong mabigat ang dala mo. Kung may magagawa akong paraan para gumawa, sabihin mo lang. Nag-init ang pisngi ni Lusing sa sinabi ni Percival. Hindi niya maintindihan kung bakit sa unang pagkakataon ay parang nakahanap siya ng lakas sa presensya ng isang estranghero. Naging mabilis ang mga pangyayari. Biglang hinalikan ni Percival sa mga labi si Lusing. Hindi makatanggi si Lusing nang dumampi ang malambot na mga labi ng lalaki sa kanya. Pakiramdam niya ay nilukuban siya ng kung anong kapangyarihan ng lalaki kaya gumanti siya ng halik. Waring uhaw na uhaw siya sa mga labi ni Percival. Hindi na malaya ni Lusing na karga-karga na siya ni Percival. Hindi ito ang tamang lugar para sa ating dalawa. Saan mo ako dadalhin? Basta magtiwala ka lang sa akin. Dinala siya ni Percival sa maisan sa lugar kung saan naroon ang lumang balon. Madilim ang gabi at tanging ang liwanag ng buwan ang nagsisilbing gabay sa paligid. Parang wala sa sarili si Lusing. Nararamdaman niyang nakalutang siya habang karga-karga ni Percival. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng mga kuliglig ang maririnig. Lusing, handa ka na ba sa gagawin natin? Tanging tangulang ang isinagot ni Lusing sa tanong na yun ni Percival. Maya-maya dahan-dahang ibinaba ni Percival si Lusing. Sa tabi ng balon, hinubad ni Percival ang suot na damit at ang mga matay, puno ng pagnanasa habang titig na titig kay Lusing. Kailangan mo ako, Lusing. Kaya ito na. Magiging maligaya ka ngayong gabi. Nakapatong na si Percival kay Lusing nang biglang dumating sina Alberto at Julia. Ang nakakabinging katahimikan ng gabi ay naputol sa galit ni Alberto. Lubayan mo ang asawa ko! Hindi ko hayaan ang masama mong balak sa kanya! Nagulat si Percival. Agad siyang tumayo mula sa pagkakapatong kay Lusing at hinarap si Alberto. Galit na galit ang lalaki. Pakialamero! Hindi mo kilala kung sino ang binabangga mo! Kilala kita! Kilala ko kayo! Anong ibig mong sabihin kilala mo na kami? Oo, kilala kita at ang kakambal mo. Kaya Perlinda, lumabas ka na! Bistado ko na kayong magkapatid!
Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sumabay yun sa nakakakilabot na tensyon sa paligid. Isang malalim na tunog ang narinig nila mula sa balon at sa isang iglap, lumabas mula roon si Perlinda. Ang itsura ng babae ay kakaiba. May mga balahibo sa katawan. Ang mga mata nito ay nanlilisik at ang ngiti nito ay may kasamang panganib na lihim na itinatago. Kamusta, Alberto? Hindi ko akalain na mabubuking mo kami. Ginagamit mo lang ako, Perlinda. Alam ko na ang binabalak niyong magkapatid at hindi kayo magtatagumpay. Sa gitna ng tensyon ay nagising si Lusing. Anong nangyayari? Teka, bakit ako nandito? Alberto? Julia? Sino ang lalaking to? Lusing, mabuti at dumating agad kami ni Alberto kundi baka nabiktima ka na ng lalaking yan. Siya si Percival. Isa yan sa kambal na aswang na nakakulong sa isinumpang balon. Ano? Muntik na ako maging biktima ng aswang na yan? Oo, at hindi lang ikaw. Pati si Alberto ay muntik nang mabiktima ng kapatid ni Percival na si Perlinda. Mabuti na lang at nahuli mo agad ang pag-iisang katawan nila. Kung hindi, baka nabiktima na yang asawa mo. Nanlaki ang mga mata ni Lusing sa natuklasan. Napapailing na lang siya sa mga nangyari. Pero, bakit nakawala ang kambal na aswang mula sa balon? Hindi ba kinulong na sila roon ni Aling Belia? May bagong impormasyon akong nalaman, Lusing. Nakausap ko si Father Roman, ang dating kura paroko ng simbahan natin. Humingi ako ng tulong sa kanya kung paano mapupuksa ang kambal na aswang kapag nakalabas na sila sa balon. Ang sabi niya, nakausap daw niya noon si Aling Belia, yung albularya, bago ito pumanaw. Kaya pala niya kinulong ang mga anak niya sa balon dahil hindi niya maatim na kumukuha ng kaluluwa ang mga anak niya mula sa mga biktima nila para ibigay sa dyablo. Ginamit niya lahat ng kanyang kapangyarihan bilang albularya upang maikulong ang kambal sa balon at isinumpa niya na yung balon na hindi makalalabas sa mga anak niya doon kailanman. Kasama rin sa sumpa ang pagtigil ng edad ng kambal. Kaya kung titingnan niyo sila, ay hindi sila tumanda. Diyos ko, kumukuha sila ng kaluluwa? Oo, Lusing. Nakipagkasundo ang kambal sa dyablo upang maging normal na tao sila at mawala ang kanilang pagkaaswang. Ang kapalit ng kanilang kasunduan ay pagkuha ng kaluluwa mula sa kanilang mga biktima at ialay nila dun sa dyablo. Eh hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Bakit nga sila nakawala sa balon? Nakawala sila dahil sa dugo mo, Lusing. Ano? Ang sabi pa nun ni Aling Belia kay Father Roman, hindi perpekto ang pagkakakulong niya sa kambal sa balon. Dahil kapag napatakan ng dugo ng tao ang balon, masisira ang sumpa at makalalabas ang kambal mula ron. Kaya dahil sa dugo mo, Lusing, nakalabas nga sila. Dugo na nanggaling sa sugat mo sa braso. Nung nasugatan ka, hindi yata sinasadyang napatakan ng dugo mo yung loob ng balon. Nangilabot si Lusing sa iba pa niyang mga nalaman para itong malamig na tubig na bumuhos sa katawan niya. Hindi niya matanggap ang katotohanang ang mismong dugo niya ang dahilan kung bakit nakalabas sa balon ang mga aswang. Mas lalo pang lumakas ang takot sa dibdib niya. Diyos ko, dapat kasi pinatay na lang ng albularyang yun ang mga anak niya. Bakit kasi kinulong lang niya? Dahil sa pagmamahal niya sa mga anak niya, Lusing, hindi niya kayang patayin ang mga anak niya. Kaya ang ginawa niya, kinulong na lamang niya. Umiral pa rin syempre sa puso niya ang pagiging ina. Kaya nga bago raw malagutan ng hininga noon si Aling Belia, paulit-ulit niyang sinasabi na mahal niya ang kanyang kambal. At ginawa lamang niya ang palagay niyang tama. Pagkatapos magsalita ni Julia, biglang tumawa ng malakas ang kambal na sina Percival at Perlinda. Mahal. Kalokohan. Kung mahal niya kami, hahayaan niya kaming maging normal na tao at hindi maging halimaw. Kung mahal niya kami ay hindi niya kami pinigilan sa mga balak namin. Tama ang kapatid ko.
Kung mahal kami ng aming ina, hindi niya kami hinayaan na makulong ng ilang taon sa mabaho at madilim na balon na yan. Hindi niya kami mahal. Sinungaling siya. Pero pwede pa rin matupad ang hiling namin sa Diablo. 2 kaluluwa na lang ang kailangan namin at ganap na kaming magiging normal. Sayang, malapit ko nang mapaibig si Alberto. Konti na lang, pero bisit ka, Lusing. Mas pinili kanyang sundan, kaya naudlot ang pagpatay at pagkain ko sa kanya. Mapaibig? Ibig sabihin? Tama ang iniisip mo, Alberto. Ginamitan lang kita ng kapangyarihan ko para mahumaling ka sa akin at mapaibig kita. Kailangan ay mapaibig namin ang mga biktima namin bago namin kainin. Pagkatapos ay saka namin kukunin ang kaluluwa nila at iaalay namin sa Diablo. 2 na lang ang kailangan naming kaluluwa at kailangang mag-asawa sana ang huling mga buhay na magiging susi sa katuparan ng hiling namin na maging normal na tao. Pero nasira yun dahil alam nyo na ang lihim namin. Kaya kung hindi namin kayo mapapakinabangan, ay gagawin na lang namin kayong pantawid gutom. Lalo pa, matagal kaming hindi nakakain sa pagkakakulong namin sa balon. Naikuyom ni Alberto ang mga palad sa sobrang galit sa kambal na aswang. Pinaglaruan lang sila ng mga ito. Hindi ko hahayaan na magpatuloy pa ang kasamaan nyo. Wala na talaga kayong mapapala sa amin dahil tatapusin ko na kayo. Muling tumawa ng malakas ang kambal na aswang. Tila walang pakialam sa banta ni Alberto. Hindi mo kami kayang tapusin, Alberto. Bago pa mangyari yun, kami muna ang tatapos sa buhay mo. Nagbago ng anyo si Percival. Nagsimulang tumubo ang mga balahibo sa katawan niya. Ang mga mata niya'y nanlilisik at lumabas sa mga pangil sa bibig niya. Oras na, Alberto. Ilabas mo na! Agad na inilabas ni Alberto mula sa likuran ang pilak na punyal. Nang makita ng kambal yun, napaatras sila. Nangilid ang mga mata sa matinding galit. Buong tapang na sinugod ni Alberto si Percival at inundayan ito ng saksak, ngunit mabilis na nakaiwas ang lalaking aswang. Ang galit sa mata ni Percival ay mas lalong tumindi. At sa isang mabilis na galaw, hinawakan nito ang braso ni Alberto. At kinagat yun, kaya nabitawan ni Alberto ang hawak na punyal. Alberto! Diyos ko! May sugat ka! Magtiwala ka sa asawa mo, Lusing. Makakaya niyang talunin ng mga aswang na yan. Hindi mo kami kayang talunin, Alberto. Hindi mo alam kung ano ang kayang gawin ng mga katulad namin. Ngunit hindi nawala ng loob si Alberto. Kahit duguan ng braso ay bumangon ito at kinuha sa lupa ang pilak na punyal at muling sinugod si Percival. Iiwas sana ang aswang, ngunit naitarak ni Alberto ang punyal sa balikat nito. Kaya umatungal ito at nanghina. Hindi ka na makakaligtas pa. Aswang ka! Agad itinarak ni Alberto ang pilak na punyal sa dibdib ni Percival na nagpatumba sa aswang. Hindi nagtagal, nagdilim ang mga mata nito at bago pa makapagsalita, binawian na ito ng buhay. Sinulyapan ni Alberto si Perlinda at makahulog ang hinitian. Isa na lang, Perlinda. Tapusin na natin to! Nang makita ang nangyari kay Percival, umatungal sa galit si Perlinda. Hayop ka! Pagbabayaran mo ang pagpatay mo sa kapatid ko! Mabilis na inatake ni Perlinda si Alberto. Sasaksakin sana ni Alberto ang aswang ngunit naunahan siya nito. Agad siyang kinagat ni Perlinda sa balikat, dahilan para muling mabitawan ni Alberto ang punyal at sumubsob siya sa lupa. Doon na nakakuha ng pagkakataon si Perlinda.
dinambahan siya nito at gamit ang matutulis nitong mga kuko, dinukot nito ang mga mata ni Alberto. Alberto! Huwag! Ang mata ko! Binulag ni Perlinda si Alberto. Hindi pa nakontento ang aswang. Buong puwersa nitong inihagi si Alberto sa lupa. Lumagapak ito nang hihina at hindi na makagalaw. Katapusan mo na, Alberto! Muling dinambahan ni Perlinda si Alberto at nasasakmalin nito ang liig niya nang bigla itong makaramdam ng isang matalim na bagay na tumarak sa likod nito. Hindi ko hahayaan na mapatay mo ang asawa ko! Hindi! Ikaw! Bago pa muling makapagsalita, itinarak pa ni Lusing ang pilak na punyal sa dibdib ni Perlinda. At pagkatapos noon ay isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa maisan. Ang katawan ni Perlinda ay nagkikisay hanggang unti-unting nawalan ng buhay. Tapos na ang kasamaan niyo. Nilapitan ni Lusing ang nanghihinang si Alberto na inaalalayan ni Julia. Alberto, lumaban ka. Huwag mo akong iiwan. Mahal na mahal kita. Patawarin mo ako, mahal ko. Ang lahat ng nangyari hindi ko ginusto. Ginamit at pinaglaruan lang ako ni Perlinda. Ikaw, muntik ka na nang mabiktima ni Percival. Hindi ko mapapatawar ang sarili ko kapag may nangyari sa'yo. Pero binulag ka niya. Hindi ka na makakakita. Paningin ko lang ang nawala, mahal. Pero hindi kailanman mawawala ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi ko na kailangan ng mga mata para makita kung gaano kita kamahal. Ikaw ang aking lakas. Ikaw ang dahilan kung bakit patuloy akong lalaban at mabubuhay. Tulad ng sinabi ko sa'yo, ikaw lang. Ang mga salitang yun ni Alberto ay nagbigay ng liwanag kay Lusing sa kabila ng madilim nilang sitwasyon sa mga sandaling yun. Nakita ni Lusing ang tapang at pag-ibig na nagmumula sa kanyang asawa. At sa kabila ng lahat ng pagsubok, nahanap pa rin nila ang lakas para magpatuloy. Tama si Alberto, Lusing. Ang mahalaga ay tunay ang pagmamahal niyo sa isa't isa. Dahil yun ang magiging sandatan niyo upang patuloy na lumaban sa buhay. Mabuti na lamang at nakita ko tong si Alberto at nasabi ko sa kanya na ang pilak na punya lang maaaring tumapo sa buhay ng mga aswang. Pasalamat din tayo kay Father Roman, ha? Dahil siya ang nagsabi sa akin na yun ang bagay na makatutulong sa atin. Nalaman ko rin na nagkaroon kayo ng problemang mag-asawa. Sinabi rin sa akin ni Alberto kaya naisipan ko kaagad na baka may kinalaman sa pag-aaway ninyo yung mga aswang na yun. Hindi nga ako nagkamali. Tama si Alberto. Ginamit at pinaglaruan lang nila kayong dalawa. Pinasalamatan ng mag-asawa si Julia sa lahat ng naitulong nito. At mula noon, hindi na iniiwasan o kinatatakutan ng maisan dahil ipinaalam nila sa mga tao na patay na ang magkapatid na aswang. Kaya't muling nakatagpo ng kapayapaan ng buong komunidad sa lugar nila. Ang akala ni Lusing ay tuluyan ng masisira ng pangyayaring yun ang relasyon nila ni Alberto. Pero yun pala ang naging dahilan para lalo pang tumibay ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Kahit naging permanente ang pagkabulag ni Alberto, hindi yun naging hadlang upang maging masaya ang kanilang pagsasama ni Lusing. Ang mga pagsubok na kanilang hinarap, pati na ang matinding panganib na dulot ng kambal na aswang na sina Percival at Perlinda ay nagbigay daan para muling mapagtanto nila ang kahalagahan ng isa't isa. Laban sa lahat ng takot at pagdududa, napagtanto nilang ang kanilang pagmamahal ay mas matibay kaysa sa anumang pagsubok na kanilang pagdaraanan.
Hanggang dito na lang at sana ay nagustuhan ninyo ang kwento ni Lusing at Alberto. More power Aswang Diaries at sa iba nyo pang channel. Sana'y patuloy kayong magbahagi ng mga kwentong katatakutan, nakapanapanabik at puno ng aral. Naway lalo pang dumami ang inyong mga taga-subaybay at maging inspirasyon sa nakararami.